Puntong ito makakusap po natin si Jerica Orhil. Siya po ang taga Marikina DRRMO. Magandang hapon po sa inyo. Hello, good afternoon po. Apo, ma'am, dito po sa ginawang anunsyo ng FIVOX, ano po, anong iba pang ginagawang preparasyon ng Marikina City Government para naman maihanda at talaga ma-orient yung mga kababayan natin kaugnay pa rin tong West Valley Fault System? Okay. Actually po, bago pa man inilunsad ng DOST FIVOX, ito pong tinatawag nating Atlas, kung saan nakasaad po dito ang West Valley Fault System, yung dinaanan po nito at ang East Valley Fault System. Marami na pong paghahanda ang ginagawa ng Marikina. Actually nga po sir, ngayon po is intensive talaga ang aming mga earthquake drills, orientation seminar, maging mga bata man yan, community, at kung iba't ibang eskwelahan. Lalo kahit ngayon ay walang pasok, ang teachers po namin dito sa buong lungsod ng Marikina ay talagang intensive ngayon ang paghahanda na ginagawa namin. Dahil nga, isa rin dito kasi ay nagdulot rin po ito sa totoo lang ng alarma sa kanila. Opo. At yung pong mga residente o mga komunidad na nakatayo mismo sa dito mismo sa fault line, paano po, pinapalipat nyo ba sila? Paano pong abiso na ginagawa nyo sa mga residenteng ito? Okay. With regards doon po sa mga residente na nadaanan po ng Valley Falls, aware naman po sila, pinapaalam po namin sa kanila yung mga posibleng maging pintala na pwedeng mangyari pag nagkaroon nga ng pagyanig. Yun nga po, until now, syempre hindi naman po rin mo agad-agad mapapaalis po sila doon sa lugar. Kaya ang ating lungsod ng Marikina po ay nag-iisip pa rin po talaga ng paraan kung paano po talaga ang gagawin doon nga sa mga nadaanan. Although yung iba, wala silang plano, ang inaano lang nila ay paghahanda talaga pagdating sa if ever man na dumating si The Big One. Ang lungsod ng Marikina, ang information drive naman po namin hindi na natatapos halos everyday po. And yun nga, yung mga bahay talaga na nadaanan, sinasabi nila na wala na silang magagawa, nandyan na yan. Pero ang sinasabi namin nga ay hindi nga, kailangan na talaga nilang pumunta doon sa lugar na mas talagang safe sila. Apo. Pero meron na ho ba kayong parang kompletong audit kung gaano karaming residente o ilang barangay talaga sa Marikina ang maaaring maapektuhan ng malubha kung sakali pong gumalaw nga ito pong West Valley Fault? Okay. With regards po with the barangay, sir, ang information po na meron kami, siyempre galing po ito sa DOST FIVOX kasi sila lang po ang ahensya talaga na nakakaalam kung saan talaga dumaan ang West Valley Fault. Meron po kaming 4 na barangay out of 16 barangays na talagang in-identify nila na matatamaan. Yan po ang Barangay Industrial Valley Complex, Barangay Tumana, Barangay Malanday at Barangay Barangka. Ito pong 4 na barangay na to, talagang in-identify nila madaanan ng West Valley Fault. Aware naman po sila dito. Meron po kaming specific details dati with regards ng mga barangay. Actually, yung mga barangay na na-train namin dati, alam po nila na may fault talaga dun sa lugar nila. And yun nga, sir, ang nabanggit ko kanina, hindi mo agad-agad mapapaalis. Kumbaga, yung paghahanda, yun ang itinuturo namin sa kanila. Kasi ayaw naman namin na pagdating na lang ng The Big One, hindi natin masasabi, saka sila magpanik. Ngayon pa lang dapat alam nila yung gagawin nila. Apo, particular po itong industrial o barangay industrial valley complex. Ang dami na ho nating kababayan dito dahil ang dami ng mga establishmento, may mga mall, may mga kainan. So, halimbawa, yung ganito pong mga lugar, meron ho ba kayong ina-assign agad na sa pagkakataong ito, mga tinatawag na first responder o mga tinitrain na po para nang sa gayon ay alam po kung paano rin i-orient sakaling magkaroon nga po ng aberya? Yes sir, matagal na po. Marami na po kaming na-train sa mga barangay na yan specifically. Actually, ang lahat po ng barangay, kahit yung mga barangay po na hindi talaga sila identified na natamaan ng West Valley Fault, is na-train na po namin to be responders. Dito po sa mga barangay na na-identify ng FIVOX na matatamaan ng fault, meron na po diyang mga grupo ng mga responders na pwedeng sakaling tumulong. Barangay man yan, miyembro ng barangay, community association, homeowners association, meron po yan. Pati po yung mga schools, meron na po silang mga grupo dyan na re-responde talaga in times of disaster, specifically for earthquake.
Apo, maraming salamat po sa pagkakataon, ma'am, at makikibalita ulit kami sa inyo. Si Miss Jerica Orhil, siya po ang kinatawan ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office. Maraming salamat. Okay, salamat po. Thank you po. Samantala, may paglilinaw naman ng FIVOC sa mga bitak sa kalsada at ilang bahay sa Barangay Poblasyon sa Valenzuela at Putatan sa Muntinlupa. Ayon sa FIVOC ay totoong nasa West Valley Fault ang mga naturang barangay, pero ang mga bitak ay hindi raw direktang epekto ng fault. Bumababa raw ang lupa sa mga naturang barangay dahil sa sobrang groundwater extraction o pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Gayunman, mabuti na rin daw ang handa. Ang isang bahay sa Barangay Poblasyon, Valenzuela, halos mahati dahil sa bitak ang nakatira dito. May contingency plan na raw sakaling lumindol. Naglagay na rin sila ng boteng may tubig sa bader para agad malaman kung may pag-alog ang bahay sakaling lumilindol na pala. Ang mga bitak sa kalsada sa barangay, ilang beses na raw tinambakan ng semento. Nakailang tambak na rin daw ng asfalto sa mga bitak sa kalsada sa Barangay Putatan sa Muntinlupa. Nagsagawa na raw ng earthquake drill sa lugar. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng babala at impormasyon tungkol sa lindol. Sa Barangay Poblasyon naman, magkakaroon ng earthquake drill sa Mayo 27 at 28.